po sa cast natin, ano po ang pinaka-maaalala nyo off-cam while shooting this with Senator Robin? Sino pong naalala ko? Yung iba pong cast natin, Senator, kung ano pong maaalala nila shooting this, not necessarily yung mga scenes, but off-cam, interacting with you, Kami seeing po? you at work. Kami pong lahat? Ay, kasi po kami magbabarkada po talaga kami. Masaya kami. Sa totoo lang po, masaya po sa showbiz kaysa sa politika. Malayo po. Iba ang ligaya po sa shooting. Siyempre po may mga kasama kaming bago katulad ni Juancho. Kami naman po ni Nadia. Babe, alam mo naman yun. Pero sila na ngayon ni Dennis na. At siyempre kasama din po namin yung binibini ng Camarines Norte. Na siyempre po kami nagpapasalamat din po sa governor ng Camarines Norte kay Dong Padilla dahil support din po siya dito. At kami naman ni Eric, ngayon lang po kami nagkasama. Pero parang mas matanda pa sa atin to eh. Oo nga, hindi. Tsaka malaki rin ang inabono niyo sa movie. Hindi, ako nagpapasalamat ha, kasi ang laki ng ginastos mo to sa pagkamatay ko. Pero hindi mo nilabas dito. Oo nga. Sa Bad Boy 4. Ibig sabihin, may Bad Boy 4. Bad Boy 4. Tsaka syempre po, si EJ, ito po yung aking mahilaw na son-in-law. Kaya tuwing may project ako, sinasama ko. Kasi hindi natuloy. Hindi man sila natuloy nung anak ko. Tatay na rin ako. Kaya po ganun. Totoo lang po, ito po galing sa puso ko. Nandito ang mga tunay kong kaibigan. Showbiz. Doon sa tanong mo, si EJ may sasabihin. Well, ako na una po sa lahat, thank you. Maraming salamat po and nabigyan din kami ng opportunity na magawa itong Bad Boy 3. Kaya lagi ko naman sinasabi po ito na nasa probinsya pa po ako, nasa isang malayong lugar, pero idol ko na po talaga si Senator Robin Padilla. So, yun. Laging karangalan po sa akin na makatrabaho siya. Kaya nung tinawagan po ako ni Tita Nadia, sabi niya, one day lang, ikaw nang gagawa. Okay, sige, Vice Governor po ako nun. So sabi ko, sige tita, luluwas ako para dyan, one day. Naging 2 days, 3 days na, 4 days na, 5 days na, 6 days na. Napamove ko na yung session namin. Napapamove ko yung session. Bilang may blanket authority din naman ako, bilang Vice Governor. So, okay naman sa mga board members. Sabi ko, may shooting kami ni Senator Robin Padilla. Ay, okay po, manonood kami. So, good. Okay po. Anyways, pag off-cam po, sobrang experience ko kay Senator Robin kay Kuya. Laging ang bigat pag sa eksena, nakikita nyo naman hardcore action talaga. Pero pag off-cam na, ay kulitan na. Sinamahan mo pa ng Dennis Padilla. So wala nang ginagawa dito, tawanan. And nung nalala ko nung may eksena ako yung action na nakikipagbari lang kanina, bago ako patayin ni Kuya Joko, nandun po siya, tutok siya, at talagang tinitingnan niya yung bawat eksena namin para maganda naman yung magiging resulta nung ginagawa po namin. And sobrang natutuwa ako nung pinanood ko kanina. So kahit ako, naiyak ako dun sa death scene ko. So sabi ko, ang ganda ng pagkakagawa ng death scene ko At si Kuya Dennis Padilla pala, hindi lang basta hindi lang pala comedian. Ang galing, dramatic talaga Kuya Dennis. Grabe, nagulat po talaga ako. So, maraming hugot. Maraming pinanggagalingan. Hindi ko na Malalim eh. hindi ko na kukwento kung ano yung mga pinanggagalingan mo nun. Yung tama ako sa ulo, parang may tama rin sa puso eh. Thank you po, maraming salamat po. Ako naman siguro, actually nag-umpisa tong pelikulan to masama loob ko. Kasi sa 40 years namin pagkakaibigan, never ako kinuha leading lady nito eh. Ako pinaka-loyal dito sa totoo lang magmula nung 80s pa. Pero hindi. Prinamis naman niya talaga sa amin, hindi, magkakapelikula tayo bago tayo tumanda. So ito na nga yun. Matanda na ho kami. Nagkapelikula naman kami. Pero
Behind the scenes, wala akong tatalo sa pinagdaanan namin dito sa pelikulang to. Actually, dalawa yung sama ng loob ko kasi sabi niya, okay lang ba na may kissing scene ka? Sabi ko, sino ka kissing scene ko? Sabi niya, Padilla, huwag ka mag-alala. So, umasa naman ako na siya. Akala niya si... Umasa ako siya. Tapos may Rommel pa, may DJ pa. Akalain mo si Dennis, tapos pinutol pa. Diba? Parang sama ng loob ko talaga. Actually, 30 minutes po yun ang movie. 30 Oo. minutes. Oo. Na-edit, ginawa lang Kaya 15 underpaid minutes. talaga ako dahil doon sa eksenang yun. Pero hindi. Kidding aside, siguro sa 40 years ko dito sa industriya, isa to sa hindi ko makakalimutan. Dahil hindi lang ako naging artista dito. Talagang lahatin mo na dahil hindi lang pagiging professional, pero yung puso namin, yung kaluluwa namin, yung utak namin, lahat po nilagay namin sa pelikulang to. Lahat para sa taong to. Yun lang. Salamat. Ako po, mabilis lang. Actually, yung fight scene namin kanina, yun yung pinaka-favorite ko. Sa mga hindi nakakaalam ulit, mga 6 hours namin ginawa yan. Kaya yun yung pinaka-paborito ko. So, yun. Nakita ko yung tawag dito, yung opposite yung ginawa niya dahil sa totoong buhay, ako yung Kristiyano, siya yung Muslim. Nakita niyo doon sa pelikula, ang ginawa niya, ako yung Muslim, siya yung Kristiyano. Gusto niya ipakita na, gusto niyang pakita na merong unity ang Kristiyano at ang mga Muslim. Kaya maganda yung message. Kaya nung tinuturuan niya ako ng mga Muslim words, pag umuwi ako, tinitingnan ko sa Quran ano ba ibig sabihin ng mga words na to. And malapit siya sa Kristiyano tsaka Muslim. Halos pareho lang sila. Kaya dito sa pelikula na to, yung importance na ibinigay ni Robin sa Kristiyano at mga Muslim, pantay lamang. Last day of shoot namin sa may airbase. Sabi sa akin, pare, may lalambing ako sa'yo. Sa ganun yun, Tol. Gusto ko ganito ang mangyari. So lalagyan ako ng effect sa ulo dito. Lalabas sa kabila. Sabi sa akin, kaya mo ba? Sabi, Tol naman, ano ka ba naman? Hindi ka na, tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Hindi nagawa namin. Tapos nung natapos namin, hindi nakahiga ako doon sa may lapag. Siya yung unang-unang mukha na lumapit doon sa mukha ko. Sabi niya, Tol, ayos ka ba? Ha? Napingi ko doon sa effects. Ha? Ano sabi mo? Okay ka ba? Oo! Hindi kita naman marinig. Pero it was a fun moment sa amin. Ever since naman nag-work kami ni Binoy ng Mista, tapos ng mga following years, wala naging problema. I'm happy, nakatrabaho ko siya nung bata ako hanggang sa tumanda ako, nandiyan pa rin yung camaraderie namin and friendship. Kay Dennis, Ma'am Nads, si Eric bago lang yan eh. Pero luma sa tingin ko yan. Pero yung grupo namin, we are so happy that we work together ulit. And walang hang-ups sa set. Yeah. Thank you. Nagdagdagan ko lang yung sinabi ni Paring Joko. Totoo po yan ha. Yung first movie ko, Public Enemy number 2. Maraming number 2. Magkapatid po kami doon. Bata pa kami pareho. Mas bata siyang kapatid ko. Kaya yung sinabi po ni Joko na bata pa kami, talaga kung bata pa kami. Bata. Yes, at ito naman, yung ating leading lady. Hello po. Yes. So, sa akin po yung, naalala nyo, Sen, yung sa bus po sa may Superlines. Kasi, syempre po, unang acting ko, unang movie ko po, nahihirapan po ako mag-internalize dun sa yakap scene namin sa bus. Parang nasa 30 minutes na po kami nung inaasikaso internalization. Sabi po sa akin ni Sen, ano ka ba, Iha? Isipin mo na lang, lolo mo ako. 30 minutes na talagang tinutulungan niya po ako mag-internalize kasi nahihiya po akong yumakap, ganyan. Pero aside po dun sa pinaka-memorable, siguro pa yung pinaka-na-observe ko din, how he treated the staff, the directors,
na kumain, mag-asikaso, asikasuhin yung mga babae. So, very caring po si Sen. Hindi ho sa ganun. Parang, very caring po sa... Mag-ingat ka sa pagsasalita. Andiyan dyan yung Senate President ng bahay nila, ha? Yung Senate President andyan, ha? Very caring lang po talaga si Sen, even po kay Lamis Betcha, kay Lamis dyan kung kumain na, kung kailangan po pag kumakain sabay-sabay. So siguro yun ho yung pinaka na-appreciate ko kasi pag off-cam po, iniisip natin parang ang angas lang ni Sen talaga. Pero sa off-cam po sobrang matulungin talaga and may mabuting puso po talaga. So yun po. Awi, ha? Ninervyos kami. Tubig, gusto mo? Tatay ba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang sasabihin ko lang po ay nanggaling sa puso ko. Talaga pong itong pelikulang ito ay pinagandaan, pinag-aralan, pinagtyagaan. Talaga pong lahat ng mga eksena, katulad lang po yung fight scene nila, yung one-to-one fight, bago po ginawa yan, nag-isayo muna sila. Saka siyempre po, pasalamatan natin ng Viva, talagang ang suporta niya. Pagka pelikula ni Robin Padilla, nakatodo. May ambing niya sa mga international film, ang nakita niyo naman yung mga aksyon. Wala pong nagtitipid. Lahat po ng aksyon, pinag-iisipan, pinag-aaralan bago po namin sitin. At pati po yung mga artista talaga pong gustong-gusto nila dahil bihira po magkaroon ng ganitong klaseng pelikula ang Pilipinas na pwede nyo ihambing sa international. Kaya mabuhay po ang ating bida, mabuhay po ang ating producer, mabuhay po kayong lahat. Si Tito Ray, nandun sa taas eh. Pwede pa natin dalhin din yung mic. Pwede. Tito Ray, saka bago po, habang dinadala po yung mic kay Tito Ray, gusto din po namin magpasalamat kay Direk Enzo Williams. Direk Enzo, maraming salamat. Nandiyan ka ba? Ayun po, si Direk Enzo. Opo, siya po yung nagtagpi-tagpi ng pelikula. Ay, syempre, pasalamat ka na rin lang. Magpapasalamat din daw yung mga ka-lookalike natin. Binigyan mo sila ng trabaho. Teka mo na, Tito Ray muna. Tito Ray. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Unang-una, congratulations muna. Napakaganda po ng iyong pelikula, Sen. Pang-international po ang dating ng inyong pelikula. Bagamat aminin ko, may frustration po ako rito. Sapagkat akala ko lalabas po ako ng action. Inilabas ako, pastor. Mabait daw po ang aking role. Pero nung makita ko meron tayong Bad Boy 4, siguro naman, action ako on. Thank you, more power and congratulations once again. Ayun, salamat Tito Ray. Talagang langit na langit, nandiyan kayo sa taas. May ilaw pa kayo. Okay, maraming salamat. Katulad na nasabi ko,